Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po, Father. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good afternoon. At tayo po ay nasa ika-4 na linggo na ho ng Kwaresma. Napakabilis po ng panahon. Tayo po ay 2 linggo na lamang at papasok na sa mga mahal na araw. Kaya tayo nakakulay pink, hindi dahil naubos na ang violet, hindi dahil favorite color, kundi ang linggong ito ay tinatawag nating Laetare Sunday. Kung ang Adbyento ay may Gaudete Sunday, ang Kwaresma ay may Laetare Sunday. Ano ang ibig sabihin ng Laetare? Rejoicing, magalak at magdiwang. Baka sabihin ninyo, di ba Father, bawal nga muna yung malalakas. Wala munang masyadong palamuti, walang tugtugan, walang palakpak muna. Bakit tayo magsasaya at magdiwang? Ito ang gusto ng simbahan. Ito ang paalala ng Diyos sa atin. Magalak tayo at magdiwang sapagkat konting-konti na lang. Malapit na ang hinihintay nating hindi po yung pagkamatay ni Kristo. Tandaan natin, ang ending, mga bata, ang wakas ng Kwaresma at mahal na araw ay hindi Biyernes Santo. Kaya tuloy minsan yung iba, pagdating ng Sabado de Gloria, Gloria na talaga. Nag-mall na, nag-outing na, nag-swimming na, hindi pa tapos. Kaya makikita ho ninyo sa darating na Huwebes Santo, ang liturhiya natin sa hapon, Mass of the Lord's Supper, matatapos yon sa paglalagay natin ng banal na sakramento sa altar of repose. At pagkatapos nun, anong gagawin ng mga tao? Tahimik na lalabas. Hindi pa tapos. Dahil ang ending, kailan? Hindi sa Biyernes Santo. Bakit bang inihintay natin ay ang kamatayan lang ni Kristo? Masyado tayong nasanay na ang hinihintay natin ay ang pagwawakas, ang paghihirap at pagbagsak ng buhay ng ibang tao. Tandaan natin, ang hinihintay natin at ipagdiriwang natin ay ang kanyang muling pagkabuhay. Ang tagumpay ni Kristo. Kaya ang final blessing ay gagawin sa Easter Vigil. Isang mahabang kwento ang misteryo Paskwa ni Kristo. The Paschal Mystery. Kaya tayo ay magalak at magdiwang dahil malapit na. Kumbaga sa babaeng nagdadalang tao, pagkabuwanan na, masaya ang lahat. Malapit na ang hinihintay nila. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, malapit ka na. Bakit parang natakot ho kayo? Si Father naman, marami pa akong pangarap sa buhay. Kahapon nag-recollection ako sa Binondo, nung sabi kong malapit ka na, lahat sila nakatingin sa akin, malapit ka na. Parang ako ang gusto nilang malapit na. Pag sinabing malapit ka na, huwag kayong nervyusin. Bilang mga Kristiyano, lalo na ngayong Jubilee year, araw-araw nabubuhay tayo at naniniwalang malapit na. Malapit ka ng buhusan ng biyaya ng Diyos. Amen. Malapit ka ng magkatrabaho. Malapit ka ng makabayad ng mga utang mo. Malapit nang matapos ang mga pinoproblema mo. Huwag mo lang intayin na malapit nang matapos ang mga buwisit sa buhay mo. Malapit ka na. Kaya nga ano ang sinasabi ng Kwaresma? Ngayong Kwaresma, ito ang biyaya ng Diyos sa mga tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Josue sa unang pagbasa natin. Ano ang sabi ni Josue? Ang Panginoon. Tandaan mo ito. Tandaan ninyo ito. Ang Panginoon ang nagligtas, nag-alis sa mga Israelita sa kahihiyan dahil sa pangaalipin ng mga Ehipsyo sa kanila. God saved them from pain, from poverty, from persecution, and from shame. Last Friday, nagkaroon ng kumpisalang bayan. At ganun ang ginawa ng Diyos sa mga lumapit
sa mga nagkumpisal. Inalis ng Diyos sa kahihiyan ang taong nabuhay sa kasalanan. Alam ninyo, ang paggawa ng mali, ang pagtuturo ng masama, yan ang ikinakahiya. Hindi ang pumanig at sumunod sa mabuti at tama. Huwag mong hayaang sirain ninuman o ng anuman ang kabutihan mo. At ang pinakanakakahiya ay ang magturo tayo ng mali at masama, lalo na sa mahililiit at mahihina. Shame on us. At ano ang sabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Ang Diyos ang may gusto ng pagbabago ng tao. Hindi mo trabahong baguhin ang buhay ng ibang tao. Hindi mo project ang buhay ng ibang tao. Trabaho ng Diyos yan. Pero dahil sa mga tinuro at halimbawa ni Kristo, ngayon kaya mo nang labanan ang kasamaan, ang kasalanang minana sa unang magulang. Kaya sa sakramento ng kumpisal, mga kapatid, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na bumalik sa kumpisalan, sapagkat sa loob ng kumpisalan, walang kapangyarihan ang demonyo. Hindi mapipigilan ng demonyong patawarin ng Diyos ang taong nagsisisi ng bukal sa kalooban niya. God did not and will never give up on you. Kaya ano ang biyaya ng Kwaresma? Kinakanta pa natin ito. Ikaw ay magiging aking muli. You will be mine again. He will always find His way to win you back and to save you. Alam mo ninyo, nung 2-3 weeks ago, nagmisa ako sa Quiapo. Pag ako po'y magmimisa pag Biyernes, sasakay ako ng LRT, bababa ako ng Carriedo, lalakad ako papunta sa may Quezon Boulevard. Ang pasok ko ay doon sa may BPI. Nung ako po ay malapit na sa BPI, may nakita akong pulis, no? Tito Ronald, may pulis naka-uniform, may Armalite pandala. Nung ako'y malapit na sa BPI, yung pulis nakita ko mula sa kalsada, sasalubungin niya ako. So tinitingnan ko ngayon yung pulis, talagang ako ang punteriya niya. At nung magkalapit kami, inakbayan niya ako at ang sabi niya, Father Hans. Ako, Sir, halika Father, dito tayo sa gilid, Father. Sabi ko, wala na ako alam na ginawang kasalanan. Sabi niya, Father Hans, 9 years. 9 years kitang binantayan. 9 years kitang inabangan. Dahil nung 9 years akong nakakulong sa city jail, inaabangan kitang magmisa. 9 years. Ikaw ang kinapitan ko. Kaya Father, alam mo, 2 years na lang, retired na ako. Salamat sa Diyos, nakabalik pa ako. Thank you, Father. Sabi ko, alam mo, Sir, mas thank you kahit tinakot mo ko ng very, very light. No? Ninervyos ako sa ginawa niyo, Sir. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi ako ang kinapitan niya, kundi ang pag-asa kay Kristo na isang araw, makakalaya ulit siya. Na isang araw, makakapagsimula ulit siya. At ito rin ang naging dahilan kung bakit itong anak, yung alibugang anak sa ebanghelyo natin, ay nakabalik sa kanyang pamilya. Dahil hindi siya nagdasal ng paninisi. Alam niyo, wala siyang sinising iba. Nung na-realize niya ang ginawa niyang mali, wala siyang tinurong iba. Ang nakita niya ay ang kanyang maling desisyon na nagpahamak sa kanya. Ang ginamit niya hindi dasal ng paninisi, kundi dasal ng pagsisisi. Diyan tayo mabilis. Lagi tayong naghahanap ng ituturo at isisisi. At the end of the day, it's between you and God anyway. At ano ang pinili ng anak? Uuwi ako. Babalik ako.
bahala kayo sa sasabihin ninyo. Pero babalik na ako sa Ama ko. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Araw-araw, marami pa rin mga taong bilanggo. Pero hindi dahil nasa city jail sila, kundi dahil alipin pa rin sila ng pag-iisip, ng pag-uugali, at ng ginagawang mali. Pero ganun pa man, sa tulong at awa ng Diyos, mas marami pa ring taong malaya dahil nagagawa pa rin nilang piliin, gawin kung ano ang mabuti at tama. Amen.